Ang ating mundo ay napakalaki at lawak. Ito ay maganda, ngunit sa kabila ng kagandahan, ang ating mundo ay nasira. Tumingin ka sa kapaligiran, makikita natin ang pagdurusa, sakit at kamatayan. Makikita natin ang kasamaan, puot at kaguluhan. Bakit nasira ang mundo natin? Ang ating mundo ay hindi nagsimulang sira. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na napakabuti. Ngunit nang ang unang tao ay sumuway sa Diyos, ito ay nagdulot ng pagkasira ng mundo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Ang pagkakalayo natin sa Diyos ay nagbunga ng pagdurusa, sakit at huli, kamatayan. Nasira ang ating perpektong relasyon sa Diyos. Mula noon, lahat ng tao ay napalayo sa Diyos sa kani-kanilang sariling pamamaraan. Tayo ay nasira dahil sa pagiging makasarili at pagkakasala laban sa Diyos. Maaaring hindi natin nakikita ang ating mga sarili bilang makasalanang tao. Ngunit lahat tayo ay hindi nakaabot sa sukat ng pagiging perpekto ng Diyos. Sa pagtanggi sa Diyos, pinili natin ang kamatayan, pisikal at espiritual na kamatayan. Tuluyang humiwalay sa Diyos magpakailanman. Tayo ay dapat magpakatotoo at aminin na may pagkukulang. Maraming tao ang nagsisikap na takasan ang pighati na nararamdaman nila. Ang ilan ay sumubok ng droga, alak upang maibsan ang sakit na nararamdaman. Ang iba ay nagsisikap na pagtugumpayan ang kanilang pagkakasala at mga maling gawain sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa. Umaasang mapagtakpan ang kanilang masasamang gawain. Habang ang iba ay hindi tumitigil sa pag-iisip tungkol sa kanilang pagkasira. Ngunit sa halip ay tinutuloy nila ang pamumuhay na parang walang bukas sa pag-iisip na ang lahat ay magiging maayos sa huli. Sinubukan ng tao ang maraming pamamaraan, ngunit wala sa pamamaraang ito ang nagtagumpay. Ang tanging sagot sa ating pagkasira ay ang Diyos. Sa kanyang paghuhusga, tayo'y nararapat na magbayad sa ating mga kasalanan. Ngunit sa kanyang awa at pagmamahal, nais niyang iligtas tayo sa ating kasalanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya pinadala niya ang kanyang anak na si Hesukristo para iligtas tayo. Si Jesus ay higit pa sa isang propeta, siya ay Diyos noon at hanggang ngayon. Si Jesus ay namuhay na walang kasalanan at bilang Diyos, namatay siya sa krus upang bayaran ang pinakamabigat na parusa para sa ating kasalanan. Kinuha niya ang kamatayang nararapat sa atin upang tayo ay mailigtas. 3 araw pagkatapos ng kanyang kamatayan, nabuhay siyang muli na nagpapatunay na siya ay Diyos at may kapangyarihan sa kasalanan, kamatayan at impyerno. Si Jesus ay buhay ngayon at nais na dumating sa iyong buhay upang tulungan kang madaig ang pagkasira dahil sa kasalanan. Nais niyang bigyan ka ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay lalapit kay Jesus at mananampalataya na siya lamang ang makapagliligtas sa iyong mga kasalanan, papatawarin ka niya at ibabalikan niya sa tamang relasyon sa Diyos. Tutulungan kanyang madaig ang pagkasira, hindi kanya pipilitin. Ngunit handa ka bang tanggapin siya? Kailangan nating aminin na tayo'y makasalanan at humingi ng kapatawaran. Hindi niya tatanggihan ang sinumang tunay na lalapit upang tanggapin siya bilang tagapagligtas. Patuloy na may pagturusa sa ating mundo, ngunit di mo kailangan magdusa. Lumapit ka kay Jesus at magtiwala ka sa Kanya ngayon.